Lala. Okay. Pag-usapan natin, no? Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung pong, ako sa tingin ko, mali pa rin, no? Kahit na anong bali-baliktad din yung pangyayari, kahit sabing legal pa yung paglilipat. Kaya nyo nga ginawa yan dahil may nakita kayong legal na ano, di ba? Parang legal eh. Gregory, thank you very much muna sa 20,000 won. Magandang gabi, Boss Buds. Pampagising po. Wala ba? Mukha ba ako walang gana? Teka lang. Ano nga ako, papahanda ako ng kape. Okay. Anak. Ay, wag na. Log to na pala. Sisiglahan na lang natin. Okay, pag-uusapan natin, no, yan po, no. Hindi ko matatanggap, kayang tanggapin na yan ay legality lang, no. Yung morally, kasi tama yun eh. Tama yung pinupunto ni Senator Bongo doon, no, na merong legal right and meron moral right. Pero mali pa rin yung sagot na morally right, no? Daw yung pagkuha. Yan pag-uusapan natin. Pag-uusapan din po natin ito pong nag ano na naman. Anong tawag dito? Ano ba yung topic? Silipin ko nga yung mga ano nilagay ko doon. Si Trillanes po, bilib na bilib ako sa mga taga-press, no? Bilib na bilib ako sa mga press na si Trillanes, lahat po ng gawin niya talagang balita. Hindi ba kayo kahit kailan nakakaramdam na ilang beses na ba kayo nasunog kay Trillanes? Paalala ko lang, ngayon, eto na naman sila. Oh. Si Trillanes yata may pinakamaraming sinampang kaso kung kani-kaninong tao. Alam niyo, wala nang impact eh. No? Yung halos mayat-maya meron sinasampahang kaso. Pag pangkaraniwan na po, ayun, may DTI secretary nag-resign. Yan, si Pascual. May napupuna kayo, no? Yung mga matitinong tao nagre-resign. Yung mga natitira, yung mga katulad nila Recto, no? Yung mga natitira yan. Pare-pareho sila. Siguro yung mga nag-resign, mga hindi po yan hindi po natagalan yung makisama pa diyan. Pero yung kay Trillanes, nakakabilib talaga tong mga press. No? Wala silang konsepto ng nasunog na ako rito eh. Ngayon, eto na naman, paulit-ulit kong paniwalaan nila eh. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Una, ayan, no? Hindi po, ako, lang, kaya wala akong ano sa mga kaso-kaso. Hanggat maaari mag-iiwas tayo o wala akong kaano-ano na magsampa ng mga kaso. Magastos eh. Di ba? Mag-hire ka ng abogado, attend ka ng mga hearing. Magastos po yan. Ang dami po niyang kinasuhan. Napakarami ng kinasuhan. Ngayon naman, buong pamilya na yata ng mga Duterte may kaso na. Ngayon naman, ang sinampahan niya ng kaso, si Pulong, pati yung asawa ni BP Sara. Kaya sabi ko nga, unli yung pagpapail ng kaso. Tapos, ang galing din talaga kasi ng play up nila eh, no? Once na magsampa ng kaso, sasaluhin naman ng sangkatutak na vlogger, no? Hindi yan Kaya hindi mo maitatanggi na hindi mo maitatanggi na kahit patinatanggi nila. Hindi mo pwedeng sabihin na walang alliance pa rin yung mga dilawan at
Dilawan at mga yung administration. Kaya ang nakakatawa, kaalyado mo, tapos ini-insist niyo na kayo pa rin yung ayaw niyo pa rin ibigay yung corona ng pagiging, legit na opposition, 'no? Ngayon lang ako nakakita ng oposisyon na hindi nag-o-oppose. Kailan pa ba si kailan pa ba inoppose ni yung leader kuno ng opposition? Pabalik-balik ba? O eh, 'di wag ka na rito. Gano'n lang talaga. Ayaw mo pala ng pabalik-balik, eh, dapat wag ka ng bumalik. Oh, 'di ba? Gano'n talaga 'pag live, 'no? Walang problema diyan, eh. Kung ayaw niyo po nung style ko, kasi live 'to, eh, hindi naman tayo 'di ba? Mahirap po 'yun. Okey, wala lang sa kanya, eh. Ang pinoproblema ko rito kay Trillanes, yung kung papaano po yung ano, yung, yung media 'no? Parang hirong-hiro siya, eh. Nakita niyo po kung gaano karami, thank you very much muna kay Cardon Sungkit, magaling ang pinanser ni Trillanes na si Amy Marcos. Si Amy Marcos ang nagbigay ng isang maletang pera kay Trillanes sa ukod. Grabe, Cardon Singkit, grabe ang tsismis na yan, Ngayon ko lang narinig yan, Cardon Singkit, ngayon ko lang narinig yan. Hanggang ngayon ba, ano pa rin sila ni Amy? Aba, parang parang mahirap naman paniwalaan yan. Anyways, tuloy po tayo. Anli kaso, magastos po, 'no? Saan po kumukuha ng pondo kung may sponsor, 'di ba? Tapos alam na alam natin na yung siya yung parang kung kayo media na independent, alam niyo yung play ni Trillanes, eh. Mag-promote sa media mileage lahat, eh. Kasi tatakbo siya sa eleksyon. Alam natin lahat na tatakbo siya, tapos hindi siya makakuha ng yung mga pag-ikot-ikot niya lang sa gusto niyang takbuhan na lugar. Wag na natin banggitin, baka akala pino-promote pa natin, eh, 'no? Pero sa media, hindi ako naniniwala na na newsworthy yung mga ginagawa ni Trillanes. Actually, pilit na, eh. Kaya lang, hindi mo matatanggihan na hindi ka makakawala dahil lahat ng mga news organization laging naki-Trillanes. Daig pa yung putya, hindi ko nga maintindihan. Ano ba bago pa riyan? Ano ba kaya kabali-balita pa diyan sa kumbaga si Leni Robredo ngayon, kahit na anong pilit na na pagpapabango sa media, wala nang nagko-cover sa kanya, eh. Natatandaan niyo nung panahon na merong bawat bawat kilos ni Leni Robredo, mamamalansya lang kino-cover ng media, eh. Ako tingin ko gano'n, eh. Kaya nako-cover 'to ng media kasi wala sa totoo lang po, ano pa po ang kabali-balita sa mga ginagawa ni Trillanes? Bakit lahat ng mga bawat hakbang, bawat press conference, sa totoo lang kung matino yung media organization niyo lahat, yung binalita ninyo na may lalabas na according kay Trillanes na, warrant of arrest. Kung matino kayong mga media organization, yung nakapaligid kay Trillanes, kung sinasabi ninyo kayo independent, kayo namimili ng balita, bakit hindi kayo nakokonsensya na binabalita ninyo na, wala namang katotohanan pala na mag-i-issue ng warrant of arrest yung ICC? Good evening, boss, pang Red Horse, mamaya pampatulog. Thank you very much, Rani Pereja, sa pamparedos. So, kaya pati yung media paghihinalaan mo rin, eh.
'Di ba? Si Lenny wala na kasing nagko-cover, eh. Ang dami pong pinapalabas ngayon ni Lenny, do'n na lang siya nakikita sa sarili nila sa Angat Buhay na lang. Yung bakit biglang bibitawan niyo si Lenny? Ang ganda rin ng mga ano ni Lenny ngayon, 'di ba? May baha, nariyan na naman, umeepal na naman si Lenny. Bakit hindi na gano'n yung coverage? Kung talagang sila ay tinutuloy-tuloy lang nila yung paniniwala nila na iko-cover nila yung si Lenny Robredo. Hindi, eh. Hindi nila tinuloy yung pagko-cover kay Lenny Robredo. Bakit? Yun yung tanong, eh. Eh, alam na natin lahat ng sagot. Kinakailangan pa ba nating sabihin yan sa media? Ko-questionin mo talaga kung ito ba talagang media na 'to, independent o meron din, sabi nga ng nakakarami, eto mula po sa dating world champion envelopmental journalism. Halatang-halata po kayo. Kasi kung ako ang ano, sa totoo, kung ako matinong may-ari ng media, putya ilang beses na tayong nakuryente diyan kay Trillanes, bakit iko-cover pa rin natin? Yun lang. Ganun lang po kasimple yun. Oh, 'di ba 'di ba binalita niyo sinabi ni Trillanes na June or July lalabas na yung warrant of arrest? Oh, ngayon malalaman natin lahat na hindi pa buo, hindi sila pwedeng, yung ICC hindi pwedeng magpalabas ng warrant of arrest hanggang hindi nila na iimbestigahan o nai-interview yung mga tinatawag nilang suspect. Isang yung mga ano lang, quote unquote biktima pa lang yung nakakausap ng ICC. Paano sila makakapag warrant of arrest? Kaya nga humihingi ng tulong, eh. Hindi lang nauna ako, sa tingin ko mali yung basa ni ano rito, ni Harry Roque. Ang tingin ko kasing sinabi ni Minardo Guevara, ang sinabi niya kasi, di dumirekta kayo sa mga gusto nyong interviewin. Wag nyo, dahil pag dinaan nyo sa amin, hindi kami makikipagtulungan. O, di ba? Ang linaw nun, eh. Hindi sila makikipagtulungan yung gobyerno. Pero na lang, pagka nakipagtulungan bigla, may magre-resign. May magre-resign na naman. Ako po, nagugulat ako sa resignation kasi ito si Pascual. Ito yung mga unang ano, ito yung mga unang nilagay diyan sa posisyon, no? Tapos ito kasama si Jokno, yung magaling na Jokno. Si Pascual tsaka si Jokno, sila yung mga unang tao na inappoint at tsaka sila yung mga pinupuri ng mga dati yung mga dilawan na ano na mga kritiko ni BBM. Yan mga pinupuri, yung mga economic team ni Marcos, okay. Magaling ang economic team. Yan yung mga magagaling na economic team. Wala na ngayon. Ano po ang ibig sabihin nun? Pag magaling ka, hindi mo matitiis, eh. Ako, yun yung ano ko, yun ang pananaw ko, Pag ikaw magaling na tao, hindi mo matitiis yung kalakaran sa loob, eh. Kita mo, wala silang paliwanag lahat. Walang malilinaw na paliwanag kung bakit magre-resign. Ito si Pascual, abangan natin, no? Kung baka pagkatapos ng ano niya, magsasalita na rin. Katulad ni BP Sara. Ay, teka nga pala, may sinabi si BP Sara na tinatanong nyo ano dahilan ng resignation, di ba? Nagtataka ako sa hindi si Kalida parang ano parang sasakit. Nagtataka ako sa media natin. Sabi ni BP Sara, siya pa nagsabi, no, kinakailangan upuan natin yan. Bakit kaya walang nagpa-schedule na upuan yan? Dapat yun yung pinag-iisipan nyo, no? Ibang uri talaga itong media natin. Anyways, so lahat po ng mga alam nating matitino sa cabinet official dito sa gobyernong ito, yan. Kaya yan sila rekto natira. Yung mga katulad nila
Yun na nawawala, nakakapanghinayang. Eto ni Pascual, DTI yan eh, Department of Trade and Industry. Putya, malaking bagay po yan. Tapos, purim-puri pa nila dahil sa ekonomiya. Hindi ko alam kung bakit po sila nag-resign. May hinala lang tayo. O makokonklud natin, hindi naman na si Tugade naging cabinet official ni Pangulong Marcos eh. Magkakaroon lang tayo ng konklusyon na pag ikaw ay totoo, ang kulit naman ito na argo. Yung pinag-uusapan lang natin yung mga magagaling na cabinet official ni Pangulong Marcos. Hindi po si Duterte, Marcos lang po. Yung resignation nila kay Marcos na eh. Hindi naman kay Duterte. Anyways, yan lang po yung balita natin. Malalaman din natin yan. Marami namang may bobwit eh. marami naman may bobwit. Makikibobwit na lang tayo. Bakit nag-resign? Hindi kasi doktor. Hindi kasi doktor. Yan po ang problema pag mga panay politiko yung nilalagay natin. Yan yung sinabi ni Duterte. 'Di ba? Para ka maging matagumpay. Yung mga politiko, merong mga department yan na dapat. Yung mga pangmatagalan, katulad ng mga economics, may kinalaman sa ekonomiya, no? Dapat yan, mga hindi politiko nilalagay dyan. Kaya si Tatay Digong mahusay. Akalain mo na pamura-mura lang, no? Pero may esensya ng pamumuno eh. Anyways, may nakita lang ako rito. Ito po, yung si Pangulong Marcos nagmi-meeting, nakalagay, trabahador. Si BP Sara naman may picture, nasa picture siya ng mga maisog dun sa Germany. Reklamador. Alam nyo, no? Bihira, hindi ko nakitang nagreklamo si BP Sara eh. Ang tagal niya po na reklamador po ba? Ang ibig sabihin ng reklamador, iba yung reklamador sa matapang, di ba? Ang reklamador, may trabaho ka, hindi ka nagtatrabaho, reklamo ka na reklamo. Ang mga reklamador, yung mga makabayan black, panay reklamo yung mga yan eh. Si BP Sara, hindi po siya reklamador. No? Binabalatuban nyo eh. Matapang siya. Binabalatuban nyo, tapos gusto nyong gawin, huwag siyang umimik. Magkaiba po yung reklamador sa malaki yung diferensya ng reklamador ka. Ibig sabihin ng reklamador, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Panay ka lang reklamo. Never po naging reklamador si BP Sara. Anong nireklamo niya sa pagiging vice president niya? Wala siyang nireklamo. Dapat iba, wag tayong sumunod dito sa mga propaganda na to. Trabahador daw si BBM. Trabahador pala, bakit tayo? Nasaan yung trinabaho nyo? Bakit tayo binaha? Di ba? Alam niyo, dami po. Ngayon, hindi po siya nagreklamo sa DepEd. Kailan po siya nagreklamo sa DepEd? Wala po siyang reklamo. Tinanggalan nyo nga ng confidential fund eh. Nagalit siya. Sumagot siya. Pero hindi siya nagreklamo na hindi na ako makakapagtrabaho dahil wala akong confidential fund. Wala pong ganun. Trabahador po. Imposible po yun. Si PBBM daw, trabahador. Lagi kang hinahanap. Trabahador, baka anong uri ng trabahante ka ng gobyerno o pinuno ka ng gobyerno? Kung kailan bumabaha, tsaka ka lang magmi-meeting. Hindi mo kami mapapabilib. Pwede yan. Yung mga monstra nyo na turo-turo, wala yan eh.
Nagawa ko na nagawa ko na nga yan, may award pa ako. Yung pagpo-project po, iba po yung pagpo-project. Ang mapapabilib niyo nagawa ko na nga yan, nagka-award pa ako. Projection, eh. 'Di ba? Hindi po yan. Ang tunay na trabaho sa ayon na rin kay PRRD. Pasensya na kayo kung bakit tayo PRRD ng PRRD. Yun talaga idol natin. Ang tunay na trabaho, may paparating na bagyo, 2 to 3 days, handa na lahat, naikasa na lahat. Naikasa na. Meron ng dumating, bumahaman o hindi, meron ng mga, hindi nga natin alam kung gaano karami yung ulan. Eh. Di ba? Sa totoo lang, hindi natin alam, wala tayong ideya kung gaano karami yung ulan. Samantalang nare-report na UP yan, na alam ko meron na tayong sistema dyan eh. Dati, typhoon signal number lang. Dati ang sinusukat natin sa Pag-asa, hangin lang. Kaya merong destructive na bagyo na walang baha. Kasi winasak. Yung dinaanan, winasak lang. Pero yung ulan ngayon, meron na eh. Meron ng yellow, merong orange, iba-ibang kulay. Ilan litro ng tubig yung bubuhos dyan. Kaya hindi kami bilib nung nasa kasagsagan na ng baha, nagme-meeting. Wala yan. Nakita na namin yung Duterte. Yun ang problema ni PBBM. Yun talaga ang problema niya. Hindi siya yung anong tawag doon, makapag-project. Kasi nakakita tayo ng totoong naglilingkod, yung mga Duterte. Ibang uri. Ibang uri po talaga. Okay. Speaking ng baha-baha, alam niyo hindi dapat pinalalagpas to ng Senado at ng Kongreso, no? Sabi nga ni Villanueva, yung 1.4 billion na budget araw-araw, 1.4 billion araw-araw. Nagtataka ako rito sa mga mahilig manita ng 125 million in 11 days. Bakit to 1.4 billion a day? Wala kayong balak imbestigahan. Pasimplihin nyo lang po, ayaw ko kayong turuan dahil mas magagaling kayo sa akin. Pero kung ako senador, maglilista lang ako. Ano po yung 10 pinakamalalaking proyekto ng flood control na yan? Yung 10 lang, 5,500. Hindi namin kayang ano yan bisitahin. Kung ako senador ganito gagawin ko. Tatanungin ko yung DPWH. Ano yung 10 pinakamalaking yung flood control project? Ilang bilyon yan? Pupuntahan nyo. Pupuntahan ko mismo bilang senador. Eto 10 billion to. Etong pader na to, 10 billion. Paano naging 10 billion to? Ganun po. Panay tayo, pogo ng pogo. Tapos na nga. Dineclare na nga na wala na. Ganun lang po kasimple sana, no? Kung gusto nyo talaga mag-imbestiga, 10 lang. Di nyo naman kayang ikutin yung 5,500. 10 pinakamalalaki. Eto, magkano to? 5 billion o 10 billion. 10 billion ito, pader. Para makita nyo sa aktual. Hindi yung lagi kayong tapos magdadaldalan. Pag magaling yung abogado, katulad ni Roque, hindi nyo na kayang makipag-anuhan. Di ba?
'Pag katulad ni Roque yung iniimbestigahan niyo, kayang-kaya kayong dalhin ni Roque. Marami kayong inihanda kay Roque, alam ko, eh. Pati yung Mr. Pogi ba yun? Ano bang papel nung tao na yun? Contestant sa Mr. Pogi? Yun na nga, eh. Kahit alam na alam naming nanonood, eh, Duterte naman, kahit alam na alam namin, kay Duterte, kay Duque, kay Roque ang bahay na yan, ba't hindi niyo mapalabas? Pumunta kayo dun, 'no? Ano pinakamalaking yung flood control program? Eto po, magkano yan? 100 billion po yan. Eto 100 billion. Kaya pala tayo binaba. Ganun lang yung konklusyon, makita nyo. Eh kaso wala, dadakdakan yan. O bakit hindi ano? Eh masyado po malakas ang ulan. Bakit tayo binabaha pa rin? 1.4 billion a day. Eh malakas po masyado ulan. Malakas ulan, kaya nga kayo humingi ng pondo. Di ba? Kaya nga kayo humingi ng pondo, eh, DPWH. Eh. Tapos ikakatwiran nyo sa amin, malakas ulan. Sabi ni, alam niyo sabi ni hindi ko kinukuto si Villanueva dahil bilib ako sa kanya. Kaya lang, eh nag-aaral siya eh. Yung 1.4 billion a day, pwede makapagpatayo yan ng 700 classroom a day. Sa isang taon, sobra-sobra na classroom natin. 700 classroom. Eh kung tinayo na lang natin yan sa dinadaanan ng bagyo yung mga classroom na yan, wala na tayo. Dinadaanan ng baha pala. Minsan, parang parang ang hirap lang po kasi hindi ako inhinyero, hindi tayo doktor, pero minsan isipin mo, pasimplihin lang, Asan yan? Eto, 50 billion to. Bakit tayo? 700 millionaire ba yung 1 billion? Isang billion? Ilang milyon ba 1 billion? 1,000. 1.4 billion eh. 400 million. Putang daming milyon. Ipinamigay natin sa tao eh. Mahina ako sa math eh. Ilang milyonaryo, 'di ba 100 million? 1,000 million. Kung pinamigay natin pala yan sa mga tao, may 1,000 millionaire tayo. Araw-araw. Dinirekta natin sa tao. Ang daming pwedeng paggamitan, no? 1,000 millionaire kung bibigay na natin direkta sa tao. Okay ba sa inyo binabaha kayo pero may 1,000,000 kayo? Opo, okay. Kanya-kanya lang kayong tapal. Sige, 1,000 millionaire. Okay ka bang babahain? Sa'yo ko nalang ibibigay? Total, wala din. Hindi rin nawawala ba? Ay, siyempre po, okay sa amin yan. May na 1,000,000. Ang dami palang milyonaryo makikreate mo sa loob na isang araw. Naknang po pa kung pamimigay mong direkta sa tao, no? 1,000 million pala yun. 1,000 millionaire. 1 billion yun. Eh, may 4 pa. 400. 1,400 millionaire ang makikreate mo sa isang araw. Pag imbis na tanungin mo, anong gusto mo? 1,000,000 o binabaha? Binabaha tsaka 1,000,000. Biro lang. Kayo naman. Biro lang po yun. Meron ba mamimigay nun? Kung iisipin mo 'di ba? Kung iisipin mo. Pero siyempre alam niyo na nagbibiro tayo. Bakit yun o kaya 'wag ng gano'n. Ang isang kumpanya po, magkano lang yang isang kumpanya? Magkano lang yung puhunan niyan? Magtayo tayo ng pabrika. Magkano kaya yung
isang pabrika. Alam ko 1,000,000,000 may pabrika ka na, eh. Thank you very much kay Chris Misuki na nagbigay sa atin ng 1,600. Paki-shoutout po si mami ko, Pat Asperas. Ayun, iniisip ko, eh, si Mami Pat Asperas ni Chris Misuki. Yun nga pala yung pinababati ni Chris Misuki, yung mami niyang si Pat Asperas. Okay, balik po tayo rito sa ano natin, sa isa pa yung sana lang 'no, 'wag natin tantanan din yung Pogo hindi natin tinantanan, eh. Mukhang hahayaan na lang 'to, kakalimutan na lang 'tong baha, eh. David Alabe, thank you very much sa $2 na pangkape. Hindi po natin dahil, yung sasabihin natin na natural calamity yun. Totoo po yun, pero kaya nga tayo nagpopondo. 'Di po ba? Sana man lang, eh, hindi parang palala, eh. Okay, balik po tayo rito sa isa pa, yung sa PhilHealth. Alam niyo yung sagutan na, yan po ba ay legal? Yang paglilipat? Legal po yan. Morally right po ba yan? Sa leadership po kasi meron gano'n, eh, 'no? Maaaring yan ay legally right, pero dapat din natin isaalang-alang kung morally right, 'no? Yan yung punto ni Senator Bongo, eh. Ang sagot ba naman ni Recto, eh, kung yan po ay, makakapag-create in the future, ganito parang sagot ni Recto, eh, ng mga hanapbuhay, eh, morally right yan. In the future? Ang tanong ko po, hindi po in the future 'to, eh. Yung kinuha niyo yung pera, ngayon niyo kinuha, eh, 'di ba? Eh, ang nakakatakot 'pag hindi natin pinalagan kasi yan, ang deklarasyon ngayon hindi lang po pala 90 billion, 90 billion lang yung kinuha nila. Pero ang deklarasyon nila 500 billion excess fund ng PhilHealth. Ang question ko, papaano kayo nagka-come up sa excess fund, 'no? Bakit magkakaroon ng excess fund yung PhilHealth? May excess fund lang yung PhilHealth kung ang bawat miyembro 'pag nagkasakit wala nang ginagastos. Do'n ka lang puwedeng magdeklara ng excess fund. Kayo ba nagkasakit na, may pamilya kayo nagkasakit, may binayaran pa rin kayo, 'di ba? Hindi lang po 'to ano, pasensya na Argo, hindi lang 'to middle class money. Lahat ng alam ko walang exempted sa ano, eh, sa PhilHealth, eh. Naghuhulog lahat ng PhilHealth, eh. Lahat ng mga may trabaho. 'Di ba? Mahirap ka, mayaman ka, basta may trabaho ka, naghuhulog ka sa PhilHealth, kinakaltasan ka, eh. Hindi lang po 'to pang middle class. Baka ang sinasabi mo yung tax, puwede. Kasi mga mahirap wala ng tax, pero may tax din yun. VAT, lahat ng binibili nila may tax. Okay, balikan natin yung punto. Maganda na ba yung health service natin ngayon? Kumbaga, automatic na ba o PhilHealth po ako, sige sige, pasok ka sa ospital o yung anak mo pasok sa ospital, wala kang gagastusin. Gano'n po ba yung ating ano, gano'n po ba yung ating, health service ngayon? Hindi naman, eh. Isa pang ibig sabihin may kakulangan pa. Kulang pa yung, ah, kulang pa yung anong tawag dun, yung serbisyo natin medical sa mga miyembro. Hindi pa lahat nabibiyayaan.
o 'pag nagkasakit ka may babayaran ka pa rin? Talaga? Sininyasan sila na tumigil sa pagtatanong? Kulang pa yung benepisyo, eh. Paano mo sasabihin na may excess fund kung kaya magkaka-excess fund kasi ayaw niyong dagdagan yung binibigay na benepisyo. Halimbawa, yung mga malalala na lang, hindi pala lahat sagot yung nagda-dialysis ka, lahat ba ng gamot sagot na ng PhilHealth? Hindi rin. O bakit kayo magdedeklara ng PhilHealth? Nakakatawa naman 'tong tanong na 'to. Bakit daw negative ang binabalita ni Jared? Kalaban kasi siya, eh. Hindi niyo pa po ba alam hanggang ngayon? Ang mga vlogger po, pati media, lahat po 'yan may biases. Lantad lang po yung biases naming mga vlogger, hindi kami manloloko, eh. Si Jared po ay BBM vlogger. Ba't niyo sasabihin na pupurihin niya si VP Sara? Gano'n po 'yun. Kaya lang kung nagbo-borderline na 'yan sa fake news, 'yun ang masamang gawain ng vlogger. Makapanira lang, ano na, okey. Sikamote mo 'to. O sige, balikan natin yung punto ko. Ikalawang punto, kaya tumaas pala yung sinasabi ninyo na anong tawag dun, na excess fund, nagtaas kayo ng premium, eh. Biruin niyo may excess fund na, tinaasan niyo pa yung kinokolekta sa mga tao. Pagkatapos sasabihin ninyo na may excess fund, kaya kukunin ng gobyerno. Sinadya pala ninyo na itaas yun para may makuha yung gobyerno at magamit sa flood control program. Yun yung napaka-ironic nun, 'no? 'Pag yan ginamit nila sa flood control, talagang yun na nga, eh, magkaka-excess fund talaga kasi tinataasan niyo, eh. Hindi lang po 90 billion, eh, nabasa ko 500 billion yung sinasabi. Ibig sabihin 90 billion pa lang yung kinukuha. Testing, ika nga. 'Pag walang pumapalag, kunin na natin yang 500 billion na yan na excess ng PhilHealth. Yan yung katwiran nila, eh. Kaya tayo magtataas ng premium para hindi ma-bankrupt, para patuloy na maglilingkod yung PhilHealth. Tapos mababalitaan natin may excess fund. Tapos yung excess fund mababalitaan natin, kaya kung may excess fund dapat dagdagan natin ang benepisyo, ng mga miyembro, Lahat ng miyembro magkakasakit, totally wala ng babayaran. Hindi na tayo manghihingi sa PCSO, hindi na tayo alam niyo po, nakakaaba rin, eh, 'no? Kung may pera ka rin hindi ka rin maglalalapit, eh. Alam mo yung turing sa'yo pagka ako hindi ko pa naranasan, sa ospital nakita ko yung katabi nung ano, nag-aalala sila, ano sabi ni Gob sa sulat. Alam mo yun, yung meron ka na ngang nakaratay na ano, na miyembro ng PhilHealth na nanay, halimbawa sa kaso ko nun, nanay ko nariyan na. Tapos yung mga katabi namin 'no, naroon pa sa ICU, eh, nanay ko nakalabas na, eh. Pinoproblema nila papaano yung kung nakakolekta ba. Nag-aano pa siya sa'kin, eh, nagkukuwento pa, "Ito dapat sir, sumusulat kayo katulad nito sa'min 'no." Maya-maya nagkuwentuhan sila ng mga pinalakad. Alam niyo napakabigat sa loob na nanghihingi ka pa, tapos yun pala, kung sino-sino nilalapitan mo, PCSO, si gobernador, si mayor, tapos pala, mababalitaan mo ngayon na yung excess fund,
kukunin ng gobyerno ng 90 billion, bahala na yung gobyerno kung saan niya ilagay. Dahil may nagpaplano ngayon, binaha tayo, dagdagan natin pondo ng flood control. Putya, hindi nyo pa nga napapaliwanag kung saan napupunta yung 1.4 billion. Yun po masakit na mababalitaan natin. Yun lalo na yung katabi ko na yun. Hirap na hirap sila Nasa ICU Palabas na kami, naroon pa rin Saan pa kaya kukuha yun? Kaya hindi po dapat pinamimigay yung pera ng PhilHealth. Galawin niyo na lahat, 'wag lang yung sa PhilHealth. Kasi hindi naman po bangko 'yan na katulad nung Maharlika Fund, kinuha niyo sa mga bangko. Kaya pa ng bangko na palaguin 'yan. Pag once na kinuha niyo sa PhilHealth, hindi po mapapalago yan ng PhilHealth dahil hindi naman bangko yung PhilHealth na ipapautang 'yan. O wag na rin natin sabihin baka may makaisip pa ipautang 'yan. 90,000 millionaire sana yun, di ba? 90,000 millionaire, putyang tao. Malakas ang tagas papunta sa bulsa. Kaya yung sinasabi na morally right din yun. Tapos in the future pa, pag yun daw ay nag-create ng mga trabaho, paano mag-create ng trabaho yan kung nasa bulsa na punta yan? Hindi ko po inaakusahan kayo kung lang. Okay, yan lang po ang ating topic mga kapatid. Maraming salamat po.